yan. Ang sabi ni Ngiwi kasi, against siya or wala siyang plano na i-impeach si VP Sara. Baka binubodo lang niya tayo eh. Or maybe naduwag siya dahil may mga nanalo sa Duterte or may mga nanalo yung mga inendorso ni VP Sara. So baka maybe nagbabago ang isip niya or nagdadalawang isip siyang i-impeach si VP Sara, di ba? Dahil kapag ginawa niya yan, tatapusan na ng karir mo maybe. Right? Hindi ko alam kung binubudol niya tayo or nangangamba na ba siya. Pero syempre, porsigido po si Tamba na i-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Bakit? Not because na kurakot si VP Sara, katulad ng binibintang nila na nagwaldas daw ng 125 million. Again po, kung may nagsabi ng mga confidential funds, mga Mary Gay Piatos, or si VP Sara ay kurakot, nagnakaw ng 125 million, kadali niyang sagutin. Sabihin nyo, ibinigay yon December, December, basta mga 11 days yung natira eh. So, palagay na natin yung mga December 19 or something, or maybe December 11. Basta patapos na yung fiscal year nung ibinigay yung 125 million. Kailangan ubusin ni VP Sara yung 125 million, i-distribute na niya sa kanyang mga satellite officers or maybe kung saan niya gagamitin. At kaya nga confidential funds, hindi dapat ibulgar kasi mapapahamak yung mga taong, 'di ba, mai-involve doon kasi ginastos ni VP Sara ang confidential funds para 'di ba, para pigilin ang recruitment ng mga NPA sa mga eskwelahan. Imagine niyo kung ang binigyan ng yung Intel na binigyan ng reward sa pagchucho na itong teacher na ito ang nagre-recruit. So yung whistleblower or whoever that is, ano ba, estudyante pala yun, na binigyan ng reward ng OVP or ng DepEd gamit ang confidential funds, ay mabulgar ang pangalan, baka patayin yun. Manganganib ang buhay. That's why ginagamit ang confidential funds para sa ganyang mga bagay na hindi dapat masiwalat. Ngayon, kailangan ubusin yung 125 million na late nang inubos. I think 11 days na nga lang yung natitira. So palagay na natin mga 20, no? Binigay, kung di man na 19. So, inubos agad ni VP Sara dahil kapag hindi mo ginamit yan, next year, babawasan yung confidential funds mo kasi hindi mo naman pala kayang ubusin. So, didistribute ka agad yung 125 million. Ang mga transactions po sa gobyerno, hindi millions, mga kababayan, napakaliit nun eh. May mga transactions ang mga opisina ng gobyerno, ahensya na bilyones ang involved. Billions per day ang nire-release na pondo. So para napakaliit ng 125 million ay ang confidential funds nga ni Ngiwi 2 billion halos saan napupunta? Baka yung confidential funds ni Ngiwi ginagamit para targetin kaming mga kritiko, right? Pinatitiktikan nga kami sa NBI, pinaaresto kami. So itong si Tamba yung eager na ma-impeach VP Sara at inaakusahan nga nag-despalco ng pera or 'di ba nagwaldas ng pera. Kuno. So gusto nilang palabasin na kinurakot ni VP Sara yung 125 million na napakaliit kumpara sa 2 billion na confidential funds ni Ngiwi. Okay? So open daw po si Tambaloslos na isama si Dilima. Alam niyo, binanggit ko na yan. Kaya may mga nanalong dilaw ngayon na i-shoot na natin sa dilaw shoot na natin sa inidoro ang mga dilaw noong 2019. Sira na ang reputasyon ng mga dilaw kaya nga nagpalit sila ng kulay, naging pink. Dahil kapag nalaman at identified sila as dilaw, shoot sila sa inidoro. Pero nakalusot pa rin ngayong nakabalik sila. Okay? Paanong nangyari yun? Nakabalik ang mga dilaw, napakaraming dilaw. Matter of fact, may 2 dilaw na nakabalik sa Senate. So, according to Attorney Glenn Chong, meron na talagang mga matik na winner, hindi pa man nagbobotohan. So, ibig sabihin, desisyon ni Wakwak. Ni Wakwak ni Ahas, 'di ba? Yung babaeng malaki ang mata at malaki ang tiyan, kulubot ang leeg. Desisyon niya 'yan. 'Di ba? Siya ang nasunod diyan na may 2 dilaw na mapasali para hindi lahat yun ng mga kababayan para hindi isisi lahat sa mga kandidato ni Ngiwi or sa mga Marcos aligned candidates ang sisi kapag na-impeach si VP Sara, kailangan lagyan ng dilaw kasi ang mga dilaw matik anti-Duterte yan. So kaya may mga dilaw na nanalo. Yun ba yun? Dahil pinili na pala ni Smugs kung sino ang mananalo, pinili na ng babaeng Ahas, according to Attorney Glenn Chong.
'Di ba naka-receive siya ng info na meron ng winner, hindi pa natatapos ang election, wala pang eleksyon, meron ng mananalo, may mga pangalan, may listahan na ng pangalan ng mananalo. So ibig sabihin nandun ang pangalan ni Mangga at ang mga pink. Okay? So medyo bright din yung ano no, yung strategy ni VP Sara na inendorso niya yung dalawang kandidato ni Ngiwi, 'di ba? Para magkaroon ng utang na loob sa kanya. Saka sakaling umusad ang impeachment, teka inendorso kita. Pag bumoto ka ng yes, Mangga at saka Camille sa impeachment ko, eh punyeta kayo, sira ang karir niyo sa akin. Right? So, well, brilliant si VP Sara in a way, kahit na hindi natin nagustuhan yun. Oh, pero itong si Tamba po, hindi pa rin po titigil para ma-impeach ang ating pangalawang Pangulo at open nga po raw siya para, ayan din, hindi kaya ang pagkapanalo ni Dilimaw at saka nung isang, yung ngipin na, ocho diretso rin yun eh. Yung model ng ngipin, yung puro ngima ang ngipin, na kinakalawa ang ngipin, tapos ang gilagid ay namamayagpag. Hindi kaya ipinanalo talaga ni Ahas yun para tumulong sa impeachment ni VP Sara? So ito po yung post ng Abante News Online. Bukas si House Speaker Tamba sa posibilidad na mapasama sina dating Senador Laila De Lima at human rights lawyer Attorney Chel Jokno. Yung model ng toothpaste na Ocho Derecho. Na-shoot na to, nakabalik. Si De Lima, nakabalik, really? Anong milagro ito? Kaya nga nakulong yan dahil allegedly nakinabang sa drug money. Paano nakabalik ito? Di ba katakataka? Oh, kasi si De Lima nanalo yung kanyang party list. Alam niyo hindi siya mananalo as senadora, natalo siya nung 2022 eh, 'di ba? Nakakulong siya nung tumakbo siya, bitbit yung kanyang standee, nahawak-hawak sa pokelya ng kusino man. Oh, kapag kampanyahan ng kulay rosas ang bukas ni BFF Lenny at saka ni Kiko Matching noon, bitbit yung standee ni De Lima kasi isa siya sa senatorial candidate ng kakamping Klawan. Oh, talo si De Lima as senator. So ang De Lima tuso nagtayo ng party list. Ang kanyang party list ay ML party list. Hindi kaya ang mga bumoto kay De Lima ay mga ano, karamihan mga bata, eh, familiar sa kanila yung ML eh, Mobile Legends, bang bang. Mobile Legends bang bang. 'Di ba maraming ano ngayon adik sa larong ML. Eh nung nakita siguro sa listahan ng party list may ML, binoto nila baka akala nila para yun sa mga gamers. Yung pala party list yun ni De Lima. Tuso si De Lima, no? Ang piniling pangalan ng party list ML, ano yun, martial law? Eh, familiar sa mga bata ang word na ML, baka yun ang dahilan. Ay, may ML pala, teka muna, baka pag nakalusot tong party list na to, baka libre load tayo whole year para makapag-ML. Right? Bukas daw si Tambaloslos na 'di ba na kunin or para sa House Prosecution Panel, para sa impeachment ni VP Sara, si Chel Jokno at si Laila De Lima. So mga kababayan, ibig sabihin, ipupursu pa rin talaga ni Tambaloslos ang impeachment. So anong gagawin ni Marcos Jr. dito? Susunod pa rin. Eh, puppet daw yan, sabi ni Mangga eh. Yung kapatid niya, puppet eh. 'Di ba ang nasusunod ngayon at nagpapatakbo sa Pilipinas ay yung Araneta at Romualdez. Ayan ang Romualdez. Eh siya pala nagpapatakbo. So ano, wala, hindi kakayanin ni ano, nambubudol si Ngiwi sa sinabi niya kanina na hindi niya i-impeach si VP Sara? Ano sa tingin niyo? Okay. So nag-comment dito si Kifi Chu sa balitang ito. Basahin natin. So, ayan, sasali na sa House Prosecution Team na haharap sa impeachment trial. Ibig sabihin talaga mga kababayan, ipupush talaga ito. Pag upo nila ng June 30, push na ito. Baka June 1 pa lang, ipush na nila ang impeachment eh. Pero ang pinaka-ideal po na pagpupush ng impeachment ay pag-upo na ng mga bagong panalo. Na De Lima, syempre, sasama nga sila sa House Prosecution. So, malamang sa alamang, ito ay mga June 30 onwards, no? July, August, mga ganyang buwan. Lalo July kung magmamadali sila. Dahil hayok na hayok sa kapangyarihan si Tamba, baka nga July 1, impeachment na. At isasama raw si Chel Jokno at, sa impeachment ni VP Sara, isasama si incoming ML party list.
Representative Attorney Laila De Lima, we got a call for, tinawagan ni Tamba si De Lima. So binubudol tayo ni Ngiwi, no? Unless, iisnabin niya ang kagustuhan ni Tamba at hindi niya susundin si Tamba, kaya ba ni Ngiwi na suwayin si Tamba? Lagot ang budget niya, baka tanggalan siya ng confidential funds next year. Kapag di niya sinunod si Tamba, got a call from the speaker just an hour ago. I answered yes to the suggestion or offer to be part of the prosecution panel. Tinawagan si Dilima ni Tamba. Gusto mo bang jumoin sa House Prosecution Panel? Oh. So, yes ang sagot ni Dilima. Re-resback ng bonggang-bongga si Dilima, di ba? Kay VP Sara. Sabi ni Kifi Chu, Martin Romualdez, lawyer ka naman, bakit hindi na lang ikaw ang maging part ng prosecution team? Kulang pa ng isa, di ba? Bakit kung sino-sino inuutusan mo? So ikaw and Laila De Lima ang magti-team para all-star ang prosecution team? No, it's not Dilima and Tamba, kundi si Dilima and Jokno, yung, di ba, yung una kong nabanggit. Si Jokno nga yung model ng toothpaste na 8 diretso na shoot natin, nakabalik. Well, sila yata yung top 1, no? Akbayan party list, kanila yung mga party list ng alam nyo na. To the left, makakaliwa. Bakit na mayagpag ang mga kaliwa ngayon? Hindi kaya utos to ni Anis? Ni babaeng ahas? Papadalunin yan para may kunin din, para, kasi baka may kahit paano, 'di ba? Magkakautang na loob sa atin ng bonggang-bongga ang mga dilaw. Ay yung ibang mga kaalyado natin baka bumalimbing pa rin, no? Baka yung ibang senador ay kay Sara pa rin bumoto. So, dilaw ang pinakamagandang, 'di ba, papanalunin natin para sure tayo na impeach si Sara. Bo. Ligwak si Pacquiao, katakataka niligwak pa si Pacquiao ni Bam Aquino. Sino pa yung naligwak na powerful? May iba pang mga sa Abalos na bilyon na yata ang ginastos, ligwak din sa banga, tinalo pa ni Kiko Matching. Ang nakakapagtaka mga kababayan, si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan, hindi sila ganun, well, kahit paano si Kiko, okay, visible, pero hindi sila ganun ka-active sa pangangampanya eh. Diba? Hindi sila ganun ka-visible. Paano nakalusot? Ang chuchu pa naman sa amin, pinalusot ang mga dilaw para siguradong ma-impeach pa rin si VP Sara. So, yung sinabi ni Ngiwi na wala silang balak na i-impeach si VP Sara, binubudo lang ba niya tayo? Or ayaw talaga niya pero gusto pa rin, tumawag na nga si Tambaluslos kay Dilima eh. Gusto mo bang maging part ng House Prosecution Panel sa paparating na impeachment ni Sara? Yes agad, sabi ni Dilima. O pati si Chel Jokno, yes din yun. So, kaya bang kontrahin ni Ngiwi Jr. ang kanyang pinsan na si Tambang? Matatakot ba si Ngiwi Jr. kay VP Sara o kay Tamba? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.